Ayan, salamat to sa Panginoon mga kapatid. Hallelujah. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Muli ay narito tayo sa ating morning devotion. Salamat sa Panginoon. Tulungan tayo ng Diyos bago tayo gumawa ng mga dapat nating gawin. Ay magpasalamat muna tayo sa Panginoon. Luwalhatiin muna natin ang pangalan ng Diyos. Hallelujah. Napakabuti ng Panginoon mga kapatid sa bawat buhay natin. At sa umagang ito mga kapatid, hallelujah, pasalubungan natin ang Panginoon ng mga papuri, lahat ng mga pagsamba, karapat dapat sa ating Diyos na buhay, makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Banal mong tahanan. Awitin natin yan mga kapatid, itong awiting ito. Hallelujah. Banal mong tahanan. Hallelujah. Dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Hallelujah. Sa umagang ito, Panginoon, ang puso namin, bawat buhay namin, Panginoon, ay idinudulog sa inyo, Panginoon. Hallelujah. I-guide niyo po kami palagi, Banal Espiritu, para makasunod sa inyong kalooban, Panginoon. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin niyong ang buhay ko'y maging banal niyong tahanan. Luklukan ng inyong wagas na pagsinta. Lalo yan ang walang hanggang mga papuri't pagsamba. Makariig, O Diyos, ngayon at kailanman. Hallelujah, hallelujah. Hayaan nyo nga po sa umagang ito, Panginoon, na patuloy namin kayong maluwalhati, Panginoon. At bawat puso namin, Panginoon, ay gawin mong tahanan, Panginoon. Maghari kayo, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Hallelujah. Sumamo, paging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin niyong ang buhay ko'y maging banal niyong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin niyong ang buhay ko'y maging banal niyong tahanan. Luklukan ng inyong wagas na pagsinta. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Papurit pagsamba, makaniig, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, sa aming buhay, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Ang puso namin, Panginoon, ay dinudulog namin, O Diyos, sa umagang ito, Panginoon. Maghari kayo sa aming buhay, Banal Espiritu. Hallelujah. Salamat po, O Diyos, sa pagkakataong ito, Panginoon, na kayo po, Panginoon, ay aming papasalamatan. Muli ay maluluwalhati namin, Panginoon, ang inyong pangalan, O Diyos, sa umagang ito, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa iyo, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus. Salamat, Panginoon.
sa pagkatubos nyo sa aming mga kasalanan. 2,000 taon na ang nakalilipas, Panginoon, ay tinubos niya ng bawat isa. Hallelujah, ng sarili niyong dugo, Panginoon. Ang bawat isa sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa inyong pagkatubos sa bawat sa amin. Salamat sa kapatawaran, Panginoon. Hallelujah. Marapat na kayo ay maluwalhati. Marapat na kayo maparangalan, Panginoon. Marapat na kayo ay masamba, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. Kaya naman hayaan niyo po, O Diyos, sa umagang ito, Panginoon, na ang inyong salita na maririnig po namin, Panginoon, ay patuloy po ninyong kasangkapanin, Panginoon. Patuloy, O Diyos, ang inyong salita ay magtuwid sa bawat sa amin, Panginoon, at magdala, O Diyos, ang inyong salita sa bawat sa amin, Panginoon. Hallelujah, sa pagkahamon na lalo kaming maglingkod sa inyo, Panginoon. Hallelujah, dahil kayo karapat dapat, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Salamat po aming Ama. Pagpalain niyo din po, O Diyos, ang mga makakasama ko ngayong umagang ito sa pag-aaral niyo ng salita. Lahat na manonood, O Diyos, ng live video na ito, Panginoon, patungkol sa pag-aaral niyo ng salita. Patuloy niyo pong pagpalain. Patuloy niyo po silang katagpuin. Ano man ang kanilang sitwasyon, nasa man silang lugar, Panginoon. Ano man ang kanilang kalalagayan, aming Ama. Ay dalahin ko nga po, O Diyos, sa patuloy niyo pong katagpuin ng bawat isa, O Diyos. Maraming pong salamat, Panginoon. Napakabuti mo, O Diyos. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Lahat ng papuri, lahat ng pagsamba at pagdakilay sa inyo po namin ibinabalik aming Ama. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Ayan, salamat po sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Napakasarap na umawit sa ating Panginoon. Napakasarap na magbigay ng papuri, parangal doon sa ating Diyos. Hallelujah, na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, salamat sa Panginoon. Hallelujah. Ngayon naman po, mga kapatid, tayo po ay darako sa pag-aaral ng kanyang mga salita. Hallelujah. Pag-aaral po tayo ng salita ng Panginoon dito sa aklat ng Mateo, chapter 26, verses 36 hanggang 46. Amen. Hallelujah. Ang sabi po dito, nanalangin si Jesus sa Gethsemane. Hallelujah. Ang sabi rito sa verse 36, pumunta si Jesus at ang mga tagasunod niya sa lugar na kung tawagin ay Gethsemane. Pagdating nila roon, sinabi niya sa kanila, maupo muna kayo rito. Pupunta ako sa banda roon upang manalangin. Amen. So, ang Panginoon dito ay pumunta doon sa bundok ng Gethsemane para manalangin. At kasama ho nila dito, kasama ho ng Panginoong Jesus dito ay yung mga alagad. Amen. At ang instruction ng Panginoon ay pupunta sila roon para manalangin. Amen. So pupunta sila roon para manalangin. Hallelujah. At alam niyo, mga kapatid, ang pananalangin sa ating Panginoon ay napakahalagang bagay. Amen. Sabi nga ng maraming nangangaral ng salita ng Diyos ay ang panalangin daw po ay backbone of the church. Amen. At napakahalaga ho ng panalangin, lalo na sa ating mga kapastoran, sa ating mga kapwa mga manggagawa, sa mga miyembro, atin ho silang idinudulog sa Panginoon. Hallelujah. Bagamat hindi sila humihingi ng kanilang mga prayer request, sila ho'y ating idulog sa Panginoon. Dahil yun ho ang nais ng Panginoong Jesus, na tayo kapag tayo nananalangin ay tayo ay dumudulog sa Panginoon, na para tayo ay palakasin at para tayo tulungan sa hamon ng ating buhay pananampalatayang ito, na anuman ang mga pagsubok, anuman ang dumating, tayo ay hahakbang, hallelujah, at tayo magpapatuloy sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Hallelujah. At sabi sa 37, isinama niya si Pedro at ang dalawang anak ni Zebedee. Hallelujah. Nabagabag at naghinagpis ng lubos si Jesus. Sa 38, at sinabi niya, para akong mamamatay sa lungkot. Amen. Ang Panginoong Hesus daw ay nabagabag at naghinagpis, no? At ang sabi nga niya doon ay para daw siyang mamamatay sa lungkot. Bakit? Kasi naramdaman niya yung
yung gagawin sa kanya na siya ay parurusahan, siya ay papatayin. Hallelujah. Ng mga tao para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Sabi pa rito, dito lang kayo at samahan ninyo akong magpuyat. No, sabi ng Panginoong Hesus kay Pedro at sa anak ni Zebedee ay dito lang kayo, pupunta lang ako sa dako doon, pero samahan nyo akong magpuyat. Amen. Sabi ng Panginoon, samahan daw siyang magpuyat. Anong mapapala natin sa pagpupuyat? Hindi po ba? Pagka sa Panginoon yung pagpupuyat, malaking bagay yung ating makukuha o yung ating benefits. Kasi sinasabi ditong pagpupuyat ay manalangin. Amen, manalangin. Hallelujah. Ay yung iba nga sa atin mga kapatid ay nagpupuyat ng walang mga kwentang bagay. Hindi po ba? Natutulog na ng madaling araw. Hindi po ba? Bakit? Napupuyat din. Napupuyat din. Pero sa ibang kapuyatan, napupuyat sa Facebook, napupuyat sa mga sa YouTube, napupuyat sa mga games. Mga kapatid, maging aware tayo. Bakit? Anong sabi ng Panginoon sa 1 Peter chapter 5 verse 8 na si Satanas daw ay parang isang liyong umaatungal at umaali-aligid at naghahanap ng masisila o malalapa. Amen? So mga kapatid, pag hindi tayo naging aware sa pananalangin, hallelujah, sa madaling araw ito ginagawa mga kapatid, sa madaling araw ito ginagawa yung pagdidevotion na katulad ng ginagawa natin. Lalapit tayo sa Panginoon bago mag-start yung ating gawain. Yung panggawain ng bawat isa ay tayo muna ay inuuna natin ang Panginoon at makarinig ng salita ng Diyos. Amen? At nga sabi doon, nagbigay ang Panginoon ng instruction kay Pedro at doon sa anak ni Zebedee na dito lang kayo pero samahan nyo akong magpuyat. Amen? At yung pagpupuyat doon ay pananalangin. Nabanggit ko nga po kanina na tayo ay minsan tayo napupuyat. Napupuyat tayo sa mga walang katuturan o sa walang mga kwentang bagay. Amen? Napupuyat sa mga pagpi-Facebook, katulad po ng sinasabi ko kanina, sa social media ay napupuyat ang bawat isa. Pero mga kapatid, kapag tayo napupuyat sa Panginoon, tayo nananalangin sa Diyos, lalo na sa madaling araw, yun ho ay mayroong benefits sa bawat isa sa atin. Amen? May benefits po yun mga kapatid. Hallelujah. Hindi katulad ng ikinagpupuyat sa mga walang kwentang bagay, ay magkakasakit ka pa, wala pang kwenta yung ginagawa, hindi po ba? Pero kapag tayo ay nagpupuyat, tayo nananalangin sa Panginoon ng madaling araw, yun ho ay mayroon po yang mayroon ho yang purpose at mayroon ho yang bagay na ginagawa ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Ang sabi pa rito, hallelujah, sa 39, lumayo siya ng kaunti at lumuhod sa lupa. No, lumayo ang Panginoon dun sa dalawa at sabi diyan ng kaunti at lumuhod sa lupa at nanangis. So nanangis ang Panginoon. Sabi niya, Ama ko, kung maaari po ay ilayo ninyo sana sa akin ang mga paghihirap na darating. Ngunit hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban nyo. No, ang Panginoong Hesus nung nanalangin, hallelujah, sa Ama, sabi niya, ay kung maaari daw ay ilayo yung saro sa Kanya. No, dahil alam ng Panginoong Hesus yung paghihirap na kakaharapin niya na buong mundo tutubusin niya sa kasalanan. Siya ay paparusahan, siya ay papatayin, siya ay tatantarin ng parusa para sa kasalanan ng mga tao. So alam na ng Panginoon yon, alam na ng Panginoong Hesus. Kaya naman sabi ng Panginoong Hesus sa Ama ay kung maaari daw ay ilayo ang saro sa Kanya. Pero sa bandang huli, sinabi ng Panginoong Hesus ay sabi diyan, ngunit hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban nyo. Amen? So ang sabi ng Panginoong Hesus sa Ama, Panginoon, hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban nyo. Amen? Doon sa bandang huli, bagamat ang Panginoong Hesus ay nagsabi na kung maaari alisin, tanggalin, ilayo ng Ama ang kanyang kakaharapin na mga bagay na ibinigay sa kanya ng Panginoon, ng Ama,
ay papatayin ho kasi siya. Yun ang instruction, yun ang alam niya talaga, na papatayin siya ng buong mundo dahil sa kasalanan ng mga tao. So ganun mga kapatid yung nararamdaman dito ng Panginoong Hesus. Kaya nga nabanggit niya kung maaari ay ilayo ang saro sa kanya. Pero bandang huli mga kapatid, sinabi niya, hindi ang kanyang kalooban ng mga masunod, kundi yung kalooban ng Diyos ang masunod sa kanyang buhay. Sa verse 40, binalikan ni Jesus ang tatlo niyang tagasunod at dinatnan silang natutulog. So iniwanan ng Panginoon itong tatlong alagad na ito. At ang sabi nga ng Panginoon, nagbigay siya ng instruction. Ang sabi ng Panginoon ay, samahan niyo akong magpuyat. Samahan niyo akong manalangin. At nung pagbalik ng Panginoong Hesus, ang matindi, hindi ho sila napuyat. Sila ay natutulog. No, pagbalik ng Panginoong Hesus sa pananalangin, unang pananalangin ng Panginoon, at bumalik siya para tingnan yung mga alagad, ay natulog. Nakakatulog yung mga alagad sa puyat. Siguro puyat ito sa sa Mobile Legend. Puyat siguro ito sa sa mga games, sa social media, kaya hindi nakapanalangin. O puyat ito sa sa pag-overtime sa trabaho. Hindi po ba mga kapatid? Hallelujah. Mahalagang bagay po mga kapatid na tayo ay manalangin. Hallelujah. Manalangin tayo sa Panginoon, at bagamat mahirap sa madaling araw, nakakaantok, pero sa biyaya at habag ng Panginoon, tulungan tayo ng Diyos, hallelujah, na makapagtagumpay, hallelujah, sa instruction ng Panginoon na ito. Hallelujah. Ang sabi pa rito, sa 40, ulitin ko po, binalikan ni Jesus ang tatlo niyang tagasunod at dinatnan silang natutulog. Sinabi niya kay Pedro, hindi ba kayo makapagpuyat na kasama ko? No, ang Panginoong Hesus ay dumating doon at nakita niyang natutulog yung mga alagad. At ang sabi nga ng Panginoon, hindi ba kayo makapagpuyat na kasama ko? Kahit isang oras lang. So sabi ng Panginoong Hesus, kahit isang oras lang, hindi ba kayo makapagpuyat na kasama ko? Isang oras lang yung hinihingi ng Panginoong Hesus sa mga alagad para samahang manalangin. Pero hindi ho nakatagal ng isang oras dahil nakatulog. No, nakatulog sa maraming alalahanin, nakatulog sa mga bagay-bagay na kinapupuyatan ng mga tao. Take note mga kapatid, mananampalataya na po itong mga ito. Sina Pedro, mananampalataya, lingkod pa ito ng Panginoon. Hindi lang basta-basta mananampalataya, lingkod na ng Panginoon. Ito, mga ito. At sila nga ho'y nakatulog. At sabi ng Panginoon, kahit isang oras lang, hindi nyo ako masamahang manalangin. Sa 41, sabi rito, magpuyat kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. No, kaya pala binagbigay ng instruksyon ang Panginoong Hesus sa mga alagad ay para hindi madaig ng tukso. So paano hindi tayo madadaig ng tukso? No, paano tayo hindi madadaig ng tukso? Sa pamamagitan ng pananalangin. Mananalangin tayo palagi sa Panginoon. Lalapit palagi tayo sa Panginoong Hesus para hindi tayo matukso ng kaaway. Dahil sabi nga ng salita ng Diyos sa 1 Peter chapter 5 verse 8, ang sabi doon, uulitin ko po mga kapatid, na si Satanas daw ay parang isang leyong umaatungal at umaali-aligid at naghahanap ng malalapa. So ganun ho ang kaaway. No, ganun ho siya katindi, kapursige para tayo ay patulugin. Patulugin tayo habang tayo nananalangin. So kaya mga kapatid, maging aware tayo. Amen, maging aware tayo. Hallelujah. Dahil hindi ho nanaisin ni Satanas na makapagtagumpay tayo kahit isang oras man lang na manalangin. Amen. Pero kapag nakapagtagumpay tayo doon sa 1 hour na yon na binibigay ng Panginoong Hesus, mapapagtagumpayan na ho natin yung mga susunod na oras. Amen. Bakit? Dahil nakapasok talaga tayo doon sa toong pananalangin. Nakapasok talaga tayo doon sa pananalangin na ibinigay ng Panginoon na instruction na kahit isang oras man lamang daw. At pag nakalampas na tayo doon, hindi na ho tayo mahihirapan mga kapatid na tuloy-tuloy nang manalangin at tuloy-tuloy nang lumapit sa Panginoon. Amen? So ang sabi pa rito,
Ulitin ko sa 41, magpuyat kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Ang espiritu ay handang sumunod, ngunit mahina ang laman. Ito ang matindi mga kapatid. Ang espiritu daw ay handang sumunod. Yung espiritu natin handang sumunod, pero yung katawan ay mahina. No? Mahina ang laman. Kaya kapag mahina yung laman natin, no, sumunod tayo dun sa laman natin na puyat tayo, sarap matulog, hindi tayo nakapanalangin, yun na mga kapatid, madadaya na tayo ng tukso. Madadaya na tayo ng dyablo at hanggang makatulog na lang tayo at hindi tayo nakapanalangin. Kaya mga kapatid, isang paalala ito sa atin ng Panginoon na tayo ay manalangin. Amen? Napakahalaga ng panalangin. Amen? Hallelujah. Ang panalangin ang bumubuo, hallelujah, sa bawat mga Kristiyano. Amen mga kapatid? Ang panalangin natin sa Panginoong Hesus ang bumubuo sa bawat mga Kristiyano. Bumubuo sa bawat ating paglilingkod sa Panginoon. Bumubuo sa bawat ating paghakbang sa Panginoon. Ano yung susi nun? Yung pananalangin mga kapatid. Yung panalangin. Hallelujah. Magpatuloy ho tayo. Hallelujah. Sabi sa 42, lumayong muli si Jesus. Nanalangin. Ito yung pangalawang paglayo ng Panginoon at pangalawang pananalangin. Sabi ng Panginoon, Ama ko, kung kinakailangan, daanan ko ang paghihirap na ito, hayaang mangyari ang kalooban ninyo. Sabi ng Panginoong Jesus, kung sabi niya, Ama ko, kung nararapat na pagdaanan ko ang paghihirap na ito, hayaang mangyari ang kalooban nyo. Yun na, sinabi na ng Panginoon. Ito yung pangalawang pananalangin niya. At sabi rito, pagkatapos muli niyang binalikan. So, pangalawang pagbalik niya dun sa mga alagad. No? Ang mga tagasunod niya at nadatnan na naman silang natutulog. Natutulog na naman itong mga alagad na ito mga kapatid. Pangalawang pagbalik na ito ng Panginoong Hesus. Nung siya ay manalangin, pangalawang pananalangin, bumalik muli siya doon sa mga alagad niya. At nadatnan niya muli na yung mga alagad ay natutulog na naman. To mahilig to sa mga tulog tong mga to, no? Yung mga mantikang ang sinasabi nila, parang mantika daw matulog. Kahit gisingin, hindi magigising kasi masarap matulog. Hindi po ba? Pero mga kapatid, hallelujah, lalo na sa madaling araw, maging aware tayo, manalangin tayo, gumising talaga tayo. At kahit isang oras man lamang nga daw tayo ay magpuyat at tayo manalangin. Amen. Madaling araw ito mga kapatid. Siguro naman ay nakatulog na tayo nito. Nakatulog na siguro tayo ng 6 hours, 5 hours, 7 hours. Hallelujah. At tayo ay magmanalangin kahit isang oras. Pagkatapos nun, sige, matulog ka uli. Tapos nun, kung oras na nang dapat mong gawin, okay, gawin mo na. Pero ang instruction nga ng Panginoon ay kahit isang oras mapagtagumpayan natin. Bakit? Bakit sinasabi ng Panginoon kahit isang oras man lang? Dahil mga kapatid, napakahalaga yung pananalangin natin sa Panginoon. Amen? Sabi ko nga ho sa inyo, yung pananalangin sa atin ang nagdadala para tayo ay magtagumpay sa buong isang araw, sa buong isang linggo, sa buong isang buwan, sa buong isang taon. Dahil yun sa pananalangin natin sa Panginoon. Bagamat tayo pinagtagumpay na ng Panginoon, dahil tinawag pa nga niya tayong mga higit pa sa mga mananagumpay, ay doon sa araw-araw nating buhay bilang tayo ay lingkod ng Diyos, tayo ay mananampalataya ng Panginoon. Hallelujah. Tayo makapagtatagumpay sa biyaya ng Panginoon kung tayo ay patuloy na nananalangin at patuloy tayong lumalapit sa Panginoon. Ano man ang sitwasyon, ano man ang mga ating kalalagayan mga kapatid, wag nating kalimutan mga kapatid na tayo ay manalangin. Amen. This is the reminder sa atin ng Panginoon na minsan marahil tayo ay nakakatulog na dahil sa pagod. No, pagod tayo kahayo. Hindi ho masamang humayo dahil yun ang great commandment natin sa Panginoon na tayo humayo at makaroon ng salita ng Diyos. Hallelujah. Pero pagdating ng pananalangin ay hindi na ho nakakapanalangin, ay iba na ho yan mga kapatid. Nakakatulog na tayo sa pananalangin. Magigising na lang tayo. Akala natin nananalangin pa rin tayo pero tulog tayo.
Hindi po ba mga kapatid? So this is the reminder sa atin ng Panginoon mga kapatid. Hallelujah. Reminder ito sa bawat isa sa atin ng Panginoon. Hallelujah. Na tayo ay patuloy at patuloy na manalangin. Amen? Hallelujah. Ang sabi pa rito, sa, yun nga, yung 43, yung pangalawang pagbalik ng Panginoon, nadatnan pa rin ng Panginoong Hesus na natutulog yung mga alagad. Sa verse 44, ito yung pangatlo niyang pananalangin. Lumayong ulit si Jesus sa ikatlong pagkakataon at nanalangin. So umalis na naman ang Panginoon doon sa lugar ng mga alagad. Pero sinabihan na ng Panginoon, ginising uli ng Panginoon para makapanalangin. At pumunta na doon uli ang Panginoong Jesus sa dako roon, sa pinupuntahan niya para lumayo ng kaunti at manalangin. Hallelujah. Tulad ng nauna niyang pananalangin, ganun din yung sinasabi ng Panginoon sa Ama. 45, binalikan niya ang mga tagasunod niya. So ito yung tatlong 3 times na pagbalik ng Panginoon para i-check yung mga alagad kung sila ba ay nakakapanalangin o natutulog na naman. Hindi po ba? So ito yung mga tinatawag na tologeros. Hindi po ba? Tologeros yung tawag doon sa mga sa mga palatulog, no? Tutulog-tulog. Di po ba? Kaya naiwan sa misyon pag may misyon. Tutulog-tulog, napasarap yung tulog, hindi po ba mga kapatid? Tutulog-tulog, kaya naiwan sa misyon. No, pagising, naku, sayang hindi ako nakasama sa pagmimisyon. Nakasakay sana ng eroplano, hindi po ba? Bakit? Sayang yung opportunity. Kasi patulog-tulog ho kasi. Hindi po ba? Ang sabi pa ron, 45, ulitin ko ho, binalikan niya ang mga tagasunod niya at sinabi, natutulog pa rin ba kayo at nagpapahinga? Sabi ng Panginoon. Nung patanong na sinasabi ng Panginoon, natutulog pa rin ba kayo at nagpapahinga? Tingnan ninyo, dumating na ang oras na ako na anak ng tao ay ibibigay sa mga makasalanan. Sabi ng Panginoon. Sabi niya, natutulog pa rin ba kayo? At nagpapahinga, sabi ng Panginoong Hesus sa mga alagad. At ang sabi roon, tingnan ninyo, dumating na ang oras na ako na anak ng tao ay ibibigay sa mga makasalanan. No, yun na yung time para hulihin na ang Panginoong Hesus ng mga Pariseo at Eskriba, no, yung mga sundalo nila. Ang Panginoon, yun na yung time para kuhain ng Panginoon sa bundok ng Gethsemane, no, para dalhin doon sa mga saserdote, no? Para iharap doon sa mga Pariseo at Eskriba. Hindi yung mga saserdote. So, pasensya na kayo. Para iharap doon sa mga Pariseo at Eskriba ang Panginoong Hesus. Kaya hinuli siya doon sa hardin ng Gethsemane. At ang sabi nga doon ng Panginoong Hesus sa mga alagad, hindi man lang kayo nakapagpuyat. Hindi man lang kayo, hanggang ngayon nagpapahinga pa rin kayo. At dumating na yung panahon. Ito na yung oras para kuhain ako, para bayaran ko ang kasalanan ng buong sanlibutan. At ang sabi ng Panginoon, narito na ang taong magtatraidor sa akin. No, ginising na naman ng Panginoong Hesus yung mga alagad. Tayo na, sabi ng Panginoon, nandito na yung magtatraidor sa akin. No? Alam niyo na naman alam niyo na yung magtatraidor. 'Di ba? Kung sino yung nagtraidor sa Panginoon. At ang sabi nga ang atin hong focus dito is yung pananalangin. Hindi ho yung pagkuha sa Panginoon ng mga sundalo ng mga Pariseo at Eskriba para iharap doon sa mga Eskriba at Pariseo. Hindi ho yun yung ating focus. Ang focus ho natin dito sa pag-aaral ho natin ng salita ng Diyos na ito ay yung pananalangin. Na napakahalaga mga kapatid ng pananalangin. Kung wala ang panalangin mga kapatid, hindi ho tayo makakapagtagumpay ng mga Kristiyano. Hallelujah. Kaya nga ho sinasabi ng maraming mga mangaral, prayer daw ho is the backbone of the church o backbone of the Christian. No? Hindi ho tayo makakapagpatuloy kung wala hong pananalangin. Kaya mga kapatid, mga pastor, mga kapwa ko pastor, mga kapwa ko mga manggagawa, mga miyembro, patuloy ho tayo manalangin. Panalangin natin ang ating mga pastor, ipanalangin natin ang mga kapwa natin, mga manggagawa, ipanalangin natin ang kapwa natin, mga member. Hallelujah. Manalangin ho tayo mga kapatid, kahit sang oras man lamang.
Amen. Ipanalangin natin yung mga churches na kinabibilangan natin. Hallelujah. Yun ho yung instruction ng Panginoon sa atin. Maging masipag ho tayo sa pananalangin. Magandang bagay ho yan na masipag tayo sa paghayo sa Panginoon. Paghayo tayo, magandang bagay yan na tayo humahayo para tayo mangaral ang salita ng Diyos dahil yan naman yung instruction ng Diyos sa atin. Yan yung great commandment natin bilang tayo ay mga nakakilala sa Panginoon. Pero, nagre-remind ho sa atin ng Panginoon na mas mabuting bagay. Amen? Mabuting bagay din yung pananalangin. Bakit kapag walang panalangin, hindi ho makakapagtagumpay ang isang Kristiyano. Kaya ito ay isang reminder sa atin ng Panginoon, mga kapatid, na tayo ay manalangin. Kahit isang oras man lamang daw, sabi ng Panginoong Hesus. Hallelujah. Doon sa sitwasyon ng mga church na kinabibilangan natin, instead na yung pastor o yung manggagawa ay ating silang siraan o sabihan natin na mas magaling pa naman ako kay pastor na mag-preach, mas magaling pa naman ako kay pastor na ganito ganyan. Instead na ganun yung ginagawa natin, mga kapatid, hindi tayo actually ang kaaway ang kumikilos kapag ganun. Kaya maging aware tayo na kapag ganun ang ginagawa natin, tayo ay nagiging tayo yung nagiging dahilan para magkawatak-watak yung mga manggagawa, yung mga pastor, yung mga miyembro. Hindi, at totoo niyan, ginagamit ka na ni Satanas. At maging aware ka na. Lapit agad sa Panginoon, lapit agad sa Diyos, lapit sa presensya ng Panginoon. Nandoon sa presensya ng Diyos ang kalakasan. Amen, nandoon ang tagumpay kapag tayo nasa presensya ng Panginoon, kapag tayo nagbababad sa panalangin, mga kapatid. Hallelujah, nandoon yung tagumpay. Bakit? Dahil ang susi ng tagumpay ay yung ating pananalangin sa Panginoon. Amen? Yung ating pananalangin sa Diyos. At sabi nga ng Panginoon, kahit isang oras man lamang tayo makapanalangin sa Kanya. Panalangin natin sitwasyon ng bawat isa, ipanalangin natin yung bawat mga churches, bawat mga kapwa natin, mga manggagawa, kapwa natin mga miyembro, kapwa natin pastor. Hallelujah, yung kapamilya natin, mga kapatid, na mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Ito na yung time natin na palagi silang ipanalangin sa Panginoon. Huwag tayo manghinawa, mga kapatid, na tayo ay manalangin sa Diyos. Lumapit tayo sa Panginoon. Bakit? Ang sabi ng Panginoon doon sa Joshua 1:9, pagbulay-bulayan daw natin ang salita ng Diyos. No, pagkatapos natin pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos, tayo ay manalangin. Hindi lang natin na pagbulay-bulayan yung salita ng Diyos, ay nakapagbulay-bulay na ako sa salita ng Diyos, tayo tulog na. Hindi ho. Pagkatapos nun, tayo ho ay manalangin. Amen? Dahil ang sabi doon ay tayo daw ho ay manalangin walang patid. Prayer without ceasing. Amen? Naalala ko tuloy yung may nagkukwento na sabi daw doon, nagpipreach sa Bible school, no? Sabi doon prayer daw, prayer without seasoning. May ganun akong narinig eh. Ako ko lang kung ganun katotoo yon. Pero nakalagay sa salita ng Diyos ay pray without ceasing. Ibig sabihin tayo manalangin walang patid, no? Tayo tuloy-tuloy na manalangin sa Panginoon. Amen. Yung isip natin, tayo nananalangin sa Panginoon kahit may trabaho tayo, kahit nasa opisina, kahit tayo abala sa trabaho. Hallelujah, tayo nananalangin yung isip natin. Tayo nakapokus sa Panginoon. Amen. At magagawa natin ho yan, yung makapagtagumpay sa pananalangin na yan, kung ang titingnan natin rin ay ang Panginoong Hesus. Hebrews chapter 12 verse 2, look unto Jesus, the author and the finisher of our perfector. Amen. Magagawa nating makapagtagumpay sa pananalangin na ito na binibigyan ng instruction ng Panginoon kung ang titingnan natin ay yung ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Amen, mga kapatid. Salamat po sa Panginoon. Hallelujah. Salamat sa Diyos. Tayo ho'y manalangin. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, salamat po o Diyos sa panibagong umagang ito. Patuloy nyo nga ho kaming samahan. Patuloy po ang inyong pagkilos at paggawa sa amin, Panginoon. Hayaan nyo nga po o Diyos, hallelujah, bago kami mag-umpisa ng aming mga gawain, ay patuloy kang maparangalan at maluwalhati sa aming buhay, Panginoon. Pagpalain nyo po ang inyong salita na amin pong napag-aralan ngayong umagang ito, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Salamat o Diyos dahil nagre-remind kayo sa bawat isa sa amin na ang pananalangin ay napakahalaga.
dahil ang panalangin ang magsisilbing susi para kami makapagtagumpay sa mundong ito, sa larangan o sa sa aming sitwasyon, sa bawat sitwasyon namin, Panginoon, na para kami makapagtagumpay ay lagi kaming manalangin, dumulog kami sa inyo. At sabi nyo nga, kahit isang oras man lamang kami makapanalangin, Panginoon, hallelujah, ay kayo ay magagalak na at kayo natutuwa na sa bawat isa sa aming Ama. Pagpalain niyo po ang bawat isa ng mga nakasama ko ngayong umagang ito at sa mga kasama pa namin at sa pang mga manonood, o Diyos, ng video na ito, ng devotion na ito, o Diyos, live devotion na ito. Patuloy niyo po silang pagpalain, patuloy ang pagsama at pagkilos niyo ay patuloy naming maranasan, aming Ama. Salamat po, o Diyos, napakabuti niyo. Wala kayong katulad, aming Ama. Salamat po, o Diyos. Purihin kayo, lahat ng papuri, lahat ng parangal at pagdakila ay sa inyo lamang po namin ibinabalik, aming Ama. Salamat po sa katagumpayan ng gawain ito, Panginoon. To God be the glory. To God be the glory. Salamat po, aming Ama. Hallelujah. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Ayan, salamat po sa Panginoon, mga kapatid. Pagpalain ho tayong lahat ng Diyos. At God bless ho sa bawat isa. At salamat sa Panginoon sa opportunity na to na magamit ng Panginoon na makapagbahagi sa inyong salita ng Diyos. Nandito po tayo muli sa DFC Abu Dhabi, UAE. Pagpalain ho tayo ng Panginoon. God bless po, mga kapatid.